Hihikayatin ng Makabayan Bloc ang mga kapwa kongresista na magpatawag ng joint session ng Kongreso para talakayin ang martial law. Ito ay dahil sa nakitang exaggeration sa report ni Pangulong Duterte sa Kongreso sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Yes, Monica, magandang gabi sa iyo. Kakapasok nga lang na balita, inaproba na nga ng Kamara na mag-convene sila bilang committee as a whole para mabigyan pa sila ng briefing ng executive patungkol sa naging deklarasyon nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao. Ito ay matapos, Monica, kanina pag-usapan na ng Committee on Rules yung mismong report na ibinigay ni President Duterte dito sa Kongreso. May mga ilang mambabatas kasi, Monica, na nagsasabi o kinukumbinsi na nga yung liderato ng Kamara na magsagawa na ng joint session kasama ang Senado. Pero may mga iba na nagsasabing kailangan muna mag-convene na sa committee as a whole itong Kamara. Hindi kumbinsido ang Makabayan Bloc sa mga naging dahilang inilagay ni President Rodrigo Duterte sa kanyang report sa Kongreso kung bakit kinakailangan ideklara ang martial law sa Mindanao. Ayon kay Bayan Muna Representative Carlos Zarate, may mga hindi totoo sa report o in-exaggerate lamang. Kabilang na dito, Monica, ang sinabi na pinugutan nga ng ulo ng Mountie Group ang chief ng Marawi Police na si Senior Inspector Romeo Enriquez, pero napabalitang buhay pa pala ito. Hindi rin anya totoo ang sinabi ng Pangulo na na-take over na ng rebelding grupo ang isang ospital sa Marawi na makalaunan ay tinanggi rin ng ospital ng kumpirmahin ng media. Pati na rin ang umanay pag-occupy at pagsunog sa police station ng Marawi na pinabulaanan rin ng mayor ng lungsod. Nakita natin mayroong enumeration doon ng mga activities specifically on May 23 kung ano ba ang nangyari doon sa Marawi, at nakita po natin na kung hindi man ang ibang mga na-cite na activities are exaggerated, iba outright falsity, no? At merong modification doon sa mga dapat ni-report na activities. Iginit rin ng Makabayan Bloc na hindi po pwedeng hindi makikinig ang Pangulo sa Kongreso o sa Korte Suprema kung sakali mang ipatigil ang idineklarang martial law. Anila binigyan ng konstitusyon ang lehislatura at hudikatura ng kapangyarihan upang hindi na muli maulit pa ang umunay dahas at human rights violation sa panahon ng diktatorya ni dating President Ferdinand Marcos. Kung seryoso ito, di malinaw na magiging diktador na si Pangulong Duterte. Isinantabi na ang konstitusyon, isinantabi na ang batas, nilabag na yung sinumpaang tungkulin niya bilang halal na presidente, at ito na nga, balik na tayo sa diktadorya. Sa isang pahayag naman, pinaalalahanan ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na walang mas mataas sa batas kahit pa si Pangulong Duterte. Ang pahayag niya ni President na hindi makikinig sa Korte Suprema at Kongreso ay malinaw na paglabag sa konstitusyon. Ayon naman sa ibang taga-suporta ng Pangulo, katulad ni Kabayan Representative Harry Roque, walang dapat ikabahala ang publiko sa naging pahayag ng Pangulo. I have learned to distinguish hyperboles and exaggerations from being national policy. I refuse to believe kasi that policy can contravene the Constitution. So we have to construe his statements in accord with the Constitution. And I think his statement is limited to all other circumstances other than yung decision ng Kongreso to revoke it. Maliban kay Congressman Roque, nagpahayag din ng suporta si Davao del Norte 2nd District Representative Antonio Florendo sa deklarasyon ng martial law at sinabi kinakailangan ito para sa kapayapaan at seguridad ng Mindanao. Monica, dahil nga magko-convene na committee as a whole ang Kamara, inaasahan nating maaring bukas o sa Wednesday ay magkakaroon din ng briefing ang executive dito sa Kamara. Katulad na lang ng ginawa ngayong araw sa Senado, inaasahan natin may mga kinatawan mula sa PNP, AFP at iba pang mga departamento ng pamahalaan ang dadalo dito sa isang executive session para mabigyan tayo ng impormasyon patungkol sa sitwasyon sa Mindanao. Monica? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, live na nag-uulat mula sa House of Representatives.